Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. Yun. So, oo nga pala, no? So, bago tayo magsimula, no? So, I've been trying to make my videos better. So, nagdagdag ako ng isa pang angulo dito. Since dalawa naman yung camera natin. So, naisip ko lang, napagtripan ko lang magdagdag ng angulo. Tingnan natin kung if I could keep up doing this kasi medyo maraming setup. Pakita ko sa inyo para lang may idea kayo. So ganito yung ginawa ko. So and I have my setup right here. So for my main camera and then I have one here. And so yun, ganun yung ginagawa ko. Para lang hindi boring yung video natin. Subukan ko lang. Ayun. Anyways, so ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tattoo industry. This video is targeted for or I'm targeting tattoo artists, no, mga business owners, mga nagtatattoo, yan. Dahil meron ako napansin, no? And actually hindi lang ako. Nakita ko yung parang medyo trend to sa tattoo industry. So I've been seeing a lot of tattoo artists complaining na parang hindi na ganun kalakas yung kita ng mga tattoo artist. Well, ang napansin ko, isa pa sa napansin ko dyan is hindi lang dito sa Pilipinas siya nangyayari. Nakikita ko there are tattoo artists from different side of the world, no, na may mga ganong sentiments din. Pero bago tayo magsimula, syempre, intro muna tayo. And we are back. Ayun. So, ano nga bang pag-uusapan natin? Well, again, the topic is about the tattoo industry. Is the tattoo industry crashing or hindi na ba ganon ka-stable ang tattoo industry? So, pag-usapan natin yan. So, I've created a lot of pain points, no? Na nakita ko, na napansin ko at naririnig ko sa tattoo industry. So, bago tayo magsimula, kape muna tayo dahil right now it's already 3 a.m. Yun, nasanay na kasi talaga ako na kapag off ko, hindi ko na binabago yung body clock ko kasi mas nahihirapan ako kapag pag may pasok na. So, ayun, so, kaya kahit gantong oras, hindi na ako natutulog para hindi masira yung body clock ko. So, ayun, eto, again, meron tayong kodigo. So, eto, so, there are at least 3 possible reason kung bakit yung tattoo industry ay hindi na ganun kalakas, no? Well, at least dito sa Pilipinas, no? Although sabi ko nga, I've been seeing a lot of sentiments about the crash of the tattoo industry, not just here in the Philippines but even sa ibang bansa, no? Well, I'm not saying na it's really happening or na lahat ay ganito yung nararanasan. But of course, being in the corporate world, no, every time you see a trend, syempre, every action has a reaction, sabi nga nila. So kapag may mga ganyang trend na nangyayari, there's a possibility na magkaroon ng
ng crash kasi for statistics we have the what we call the dip or yung biglang pagbagsak. So in this case, the tattoo industry, the last dip that happened was nung pandemic, no. So nag-dip talaga. Bakit? Ito for a very obvious reason, no. Nag-dip talaga yung tattoo industry. Hindi siya nag-crash, but there's a huge dip for the tattoo industry kasi nga syempre ang tattoo is a service given, no. Hindi siya product talaga per se, no. It's a service, and nung time ng pandemic, because of the social distancing, hindi talaga tayo makapag-tattoo kasi nga masyadong malapit, 'di ba? Hindi ka makapagbukas ng shop. Almost most of the shops, if not all, are closed nung pandemic. So yung mga bukas lang nun, yung mga kainan and bawal mag-dine in. So hindi naman pwede yun sa tattoo shop, 'di ba? So nung time na yun, talagang nag-dip talaga yung tattoo industry kasi nga wala talaga. Plus the supply is very hard to come by, no? Kasi nga mask, sobrang mahal ng mask nung time na yon, nung nagsisimula yung pandemic, yung lockdown. Even yung tissue, ang hirap na kumuha nun. Wet wipes, yan. Gloves, yan, sobrang hirap nung time na yun. Plus, I think if magtatatuan nun, kailangan mo ng PPE, and I don't think nangyari siya. Kasi talagang nahinto siya kasi nga, again, hindi naman necessity yung tattoo. Anyways, yun. So, that was the last dip na nangyari sa tattoo industry. So, ngayon, bakit nga ba siya nangyayari ulit? So, pain points that I noticed are, number one, the economy, no? Dahil sa pagtaas ng bilihin ngayon, ang hirap na mag-tattoo kasi nga hindi siya necessity. It's not a need. So it's what we call yung mga wants, mga luho, no? So sa taas ng bilihin, I don't think na talagang doon mo ilalaan yung pera mo, 'di ba? And again, lalo pa ngayon, no? Sobrang taas ng gasolina. So instead of getting a tattoo, 'di ba? Plus sa aming mga artist, mas mahal na rin mag-home service because of pagmahal ng gasolina, 'di ba? So ayun, isa sa reason 'yun. Ang hirap na magpresyo ngayon ng parang katulad ng dati. Plus wala namang parang SRP ang tattoo. So it's harder to increase your price. Unlike the mga products na necessity talaga. And ayun, isa sa reason 'yun. Ano pa? Sobrang ang laki ang hirap na nga magtaas ng presyo. Sobrang mura pa ng mga tattoo ngayon. So, sa dami kasi ng tattoo artist ngayon, yan yung isa sa mga pain points natin, oversaturation. Sobrang dami na ng tattoo artist sa Pilipinas. And ang halos lahat sobrang baba na magpresyo. Even if you check Google, magkano na lang yung minimum ngayon? Parang mas bumababa pa siya, 1,000 na lang yung minimum ngayon eh. Unlike before na it was ranging like 1,000 to 2,500, even 3,000 to 3,500. So ganun yung minimum dati. Pero ngayon, sa dami nga ng tattoo artist, again, the law of supply and demand, 'di ba? So mas maraming supply at mas mababa yung demand, hindi na tayo makapagpresyo ng mas maayos. Iyon, ganun yung nangyayari. And that's because of oversaturation. And ang daming tattoo artist na humihinto. Tumitigil na rin.
And those are the tattoo artists na medyo matagal na sa industry. Mga quality din naman yung mga gawa. Kahit naman ako I stopped doing tattoo as a main source of income. Simply because it's not very sustainable. Hindi ka laging may customer, 'di ba? Tapos because of oversaturation, sa sobrang mura ng mga tattoo ngayon, hindi ka rin makapagpresyo ng maayos, 'di ba? And if you're going to sustain a tattoo shop and sustain a decent income and sustain a family as well, mahirap talaga siya unless talagang you'll put all your efforts. And most of the tattoo artists naman kasi it's still a business, and hindi naman lahat ng tattoo artist are knowledgeable business people, di ba? So kahit sobrang galing mo na tattoo artist, if you're not very good with business, with marketing, mahirapan ka talagang sustain yung negosyo mo. So, yeah, again, part of it is economy. So, if you do understand how economy works, how business works, hindi ka mahihirapan dito. You can adjust, di ba? Sabi nga nila, kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Tama ba? I don't know if that makes sense. Pero kung hindi mo kasi alam na maikli ang kumot at hindi ka pa namamaluktot, mahirapan ka talaga. So, you have to be knowledgeable when it comes to running a business as well. Yun. Next one natin is, again, oversaturation. Because of the easier access to supplies and clients through online, through internet, talagang sumabog yung mga tattoo artist. Sumobrang dami, nag-oversaturate talaga. Sobrang dami ng tattoo artist ngayon na ang hirap na talaga makipag-compete. Kasi nga, sobrang dami. Tapos, hindi naman, we're still in the Philippines. So, ganun pa din. Hindi pa rin ganun ka-open ang Pilipinas when it comes to tattoo. So, yung dami ng clients, hindi pa rin siya sobrang dami. Although, tattoo has become a mainstream na. Parang nakapasok na yung tattoo sa mainstream. But still, yung mga marami pa ring tao ang very sensitive when it comes to tattoo. And again, still, hindi lahat ng companies, ng businesses ay tumatanggap ng mga taong may tattoo. So, hindi pa rin ganun kadami yung mga customer. So we still doesn't have enough customer to cover like a lot of tattoo artists. So oversaturation comes with oversaturation of tattoo artists is the competition. Siyempre, hindi naman dahil bago yung mga tattoo artist or sobrang dami, hindi mo na sila competition. Kahit sabihin natin na matagal ka na sa industriya or sobrang galing mo na, competition is still competition. Hindi lang sa quality yan diba? Price-wise, diba? Not all of the clients, the customers are willing to pay a lot for a quality tattoo. Some of the customers are just there to have or just to complete a sleeve. Diba? So, quantity over quality. Nagiging problema din yan sa mga kliyente. Diba? So, again, pricing pa din. Since mas mura yung sa kanila dahil bago sila. Or dahil hindi pa sila sobrang galing when it comes to tattoo. Hindi pa sila seasoned. Diba? Tapos, yung mga gamit nila, hindi pa ganun kamahal. Sobrang dali na kasi ng access sa mga tattoo supply ngayon At sobrang mura na. If you go to Shopee, 'di ba? For 1,500 pesos, you can complete a tattoo set, tattoo kit, no? Makakapag-tattoo ka na. And that's that already includes
inks, needle, 'di ba? Grabe, sobrang sobrang mura na niya. As in, kasi kung may 1.5 ka, bumili ka ng supply, magaling ka naman talaga, you have the talent, you understand how to tattoo, natuto ka talaga, makakapag-tattoo ka. Pwede kang sumingil ng 1.5 ulit. Nagka 1.5 ka, pwede ka ulit bumili ng gamit, 'di ba? So, sobrang dali na makapasok sa industriya. Hindi na siya hindi na siya gatekept by the elder tattoo artists. Kasi dati, kailangan mo talaga mag-apprentice. As in, mabigat yung labanan dati. Ang hirap maging tattoo artist. Ang hirap ng supply, ang hirap ng gamit, ang hirap ng kliyente. Hindi mo alam saan ka matututo. Unlike ngayon, magbukas ka lang ng YouTube, ng Google, matututo ka na. At hindi na rin ganun kahirap gumawa ng design because of AI. You just need to learn how to do prompts, and you can create a decent design and then adjust ka na lang, 'di ba? And then print it out, bakatin mo. So sobrang dali na. You don't even have to trace it na. May mga gamit na ngayon. You just print out the stencil itself, tapos didikit mo na lang. As in, sobrang dali na niya. Hindi ka na mahihirapan. Kung marunong kang gumamit ng coloring book, gano'n na lang siya kadali ngayon. Okay. Ayun. Again, this is not a rant, but I'm just stating facts. No. Ayun. Next one natin is this is part of oversaturation and law of supply and demand. Lack of walk-in clients. So some of the tattoo shops, sorry, excuse me. Hangang-hanga ako sa mga tattoo shop na nakikita ko na sobrang tagal na, no? At umuupa talaga sila. Tapos nakakakuha pa rin sila ng clients. So they really know how to run the business. Kasi ngayon, lack of walk-ins. I don't know, maybe because of the generation na ng mga tao ngayon, hindi na masyado. Kasi ako, even before I stopped or I closed my tattoo shop, no, ang hirap na talaga ng walk-in ng mga panahon na yun unless you are located on a very busy na location, no? But walk-ins, hindi na siya ganun kadali. Siguro because of the effect of online shopping, no? Kasi ang dali na online, even Facebook, Instagram, or whatever online platform na pinupuntahan mo, pwede kang makipag-usap at mag-set ng tattoo appointment. Sobrang dali na niya. So, parang nasanay na rin kasi yung mga tao na online na lang lahat, online mag-order ng gamit, ng pagkain, or whatever, di ba? So, humina yung walk-ins. And syempre, hindi naman lahat ng tattoo artists do their marketing online. Especially us, ng mga old school artists. Nasanay kami na walk-in, word of mouth, di ba? Yan. Sali ka sa tattoo competition. Ganun kami nakakapag-build ng clients, ng market. Pero ngayon, ibang-iba na. And that's one of the reason bakit parang nagka-crash yung tattoo industry is because of the new generation of clients. So, we call it the evolution of marketing, if I'm not mistaken, no? Parang ganun. The market is parang nag-evolve na. And syempre, we have to adapt. And part of it is mainstream tattoo, online booking, online appointments, yan. And lack of the need of a shop. So, part of the reason bakit din nagsasara yung mga tattoo shop. Kasi, through online na nga siya, and mas gusto na ng tao yung home service. And it's because of what happened nung pandemic, no? I know there is a setup for home service na before pa, but because of the work from home setup,
nauso talaga yung home service. Hindi lang naman yung tattoo yung talagang nag-boom yung home service. Ang daming bagay na nauso ng home service. Tapos, syempre, the evolution of the market din. Yung mga gamit, nauso na yung mga battery, power bank, and all, wireless, 'di ba? Sobrang dali na rin mag-home service. Ako noon, inis na inis ako sa home service. Kahit malaki pa yung ibabayad sa akin, naiirita ako pag home service. Simply because of the setup. Babaklasin mo yung... Kasi, nung may shop ako, hindi naman ganun kadami yung gamit ko eh. Kasi nga, syempre, I don't know, I did not invest a lot sa gamit. I invested a lot sa clients on how to market my shop. So, yung gamit ko, hindi ako masyado doon nag-invest. Although nag-invest ako sa magandang gamit, hindi ako nag-invest sa maraming gamit. So, kapag nag-home service ako, kailangan kong baklasin yung setup ko sa tattoo shop ko para dalin siya sa customer. And before, I don't even have a ride, no. Wala akong motor, wala akong sasakyan. Mamamasahe talaga ako. So, ang hirap. Syempre, nung time na yun, hindi ko rin afford na kumuha ng parang assistant magtutulong sa akin, 'di ba? So, ang hirap, kaya ayoko ng home service dati. So, yun, anyways, ayun nga, new generation of clients and the evolution of the market, mas ibang-iba na, hindi na katulad dati. So, you have to adapt para hindi magsara yung shop mo or hindi ka matigil sa tattoo. No, kasi ganun talaga yung nangyari. Kahit yung mga nakita ko, yung mga talagang idol ko ng mga artists, nag-set up na lang sila ng studio sa bahay and more on home service na lang, or isa sa nakita ko na nauso is yung mga tattoo artist nagsama-sama tapos isang shop na lang. Ganon. So, I don't know the setup dun sa magkakasama na tattoo shop, pero ganun yung nakita ko na mas nauso. Kasi nga, syempre, sa hirap umupa, sa mahal ng upa, ang hirap pag sosolohin mo lang. Ayun. Next one is, it's harder to stand out ngayon, especially online. Dati kasi, talagang malinis na lining, solid na color packing, very smooth shading, okay na eh. Sisikat ka na eh. As in, makikilala ka agad eh. Pero ngayon, kasi because of I don't know, AI, whatever, mga effects sa pag-edit, color grading, natuto na yung mga tao. Pag nag-picture ng tattoo, talaga namang halos iba na yung kulay, yung itsura sa picture versus sa personal. Tapos, yung mga tao ngayon, wala nang pakialam sa longevity ng tattoo. Basta, ganito yung uso ngayon, aesthetic, maganda tignan. Pag pinost mo, go na sila dun eh. So, hindi na siya basehan, hindi na pagalingan ng gawa eh. Minsan nangyayari ngayon, pagandahan na lang ng picture eh. Parang ganun. So, isa yan sa evolution ng mga clients natin. Ibang-iba na yung trip nila. Hindi na sila sobra sa... Parang, sabi ko nga, di ba? They don't base it on the quality na. Minsan, sa quantity na lang. Mas marami kang tattoo, mas maganda tignan. Parang ganun. Wala na silang pakialam sa quality. So, ayun, isa yun sa reason. And, it's harder to stand out kasi parang halos lahat na nagagawa na ng mga tattoo artist ngayon. Very versatile na yung mga tattoo artist. And kailangan sobrang unique ng gawa mo para mag-stand out ka. And that's what we call yung parang nag-viral ka or sumikat ka ng gusto, yung post mo sumikat, sobrang nag-gain ng maraming views or ng likes, ng shares. Yan. So, yun yung meaning ko ng mag-stand out yung gawa mo. So, hindi na siya, parang sobrang hirap ng gawin yun ngayon. Kasi nga, parang halos lahat ng style, halos nagawa na. So, parang ang hirap na mag-come up ng bagong style. And kapag unique ka, gagayahin ka ng iba. Kapag nagaya ka ng iba, nagawa nila, minsan mas magaling pa sa'yo, wala na. Hindi ka na unique. Diba? And right now,
hindi na sobrang asset yung pagiging unique. Kasi parang ang gusto na ng mga clients ngayon is kasi ang daming, I don't call them tattoo artists. Mga parang hindi sila artist kung nanggagaya lang sila ng design. Well, that's my take, no? And ang dami ng ganun ngayon. So kapag unique ka at merong magaling manggaya, kaya kang gayahin. 'Di ba? And bakit ko nasabi hindi na asset yung pagiging unique ngayon? Kasi para magtagal ka talaga sa industriya, you have to be versatile. As in, halos lahat kaya mong gawin. Kailangan hindi ka nakakulong sa isang specific na style lang. So, ganun na yung industriya ngayon. Kailangan talagang nag-evolve ka din. You have to adapt. Kung hindi, wala. Masasama ka sa pag-crash ng tattoo industry. And that's my take, no? And as what I can see right now, there's a huge dip sa pagkuha ng mga customer or sa pagkita bilang isang tattoo artist. Hindi na siya ganun ka profitable. Well, for me, that's what I'm seeing. Dahil lang sa mga nakikita kong tattoo shop na nagsasara, tattoo artist na humihinto. And I don't know. Comment kayo sa baba kung mali ako. Comment kayo sa baba kung feeling nyo tama yung sinasabi ko o nararamdaman nyo rin to. If we have the same sentiments, comment lang kayo. Para, syempre, ako maintindihan ko din kung anong nangyayari sa atin, anong nangyayari sa tattoo industry. Ayun. So, nalobat na yung isa nating camera. Hindi ko pala napalitan ng battery. So, dito natin tapos yung video. Yun. Sabi ko nga, comment lang kayo sa baba if you have any sentiments, kung tama ba ako, kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko, if you feel the same way, comment lang kayo. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang din kayo. And, tapusin na natin itong video na to. Masyado nang mahaba. If you guys haven't subscribed yet, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify kayo every time we have a new video dahil every Saturday, 7:30 PM nag-upload tayo ng bagong video. And like na rin tong video na to kung nagustuhan nyo. Yun lang. Peace out.